Full back piece yung ginawa pero 3.8 lang yung binayad. Nakakatawa naman talaga. Pero himayin natin kung bakit ba ganon yung nangyari. Siguro kakilala ni Sir yung client niya, kaibigan, kapatid o kamag-anak siguro niya. Pero okay lang ba yon na binayad ng client niya ay 3.8? Kung yun naman yung napag-usapan, okay naman din yun. Pero kung hindi, kawawa naman din si artist. Pero dahil nga nabanggit ni Cap na newbie siya at nag-aaral pa lang siya na mag-tattoo, sa kanya, goods na siguro yon. Pero alam nyo ba mga Cap, kadalasan sa mga artist ay nagbibigay talaga ng discount. Kahit nga yung kilala na tattoo artist. At kahit nga ako ay nagbibigay ng discount at kahit 50% pa ang discount na kunin o hingiin. Kung sakaling napag-usapan, 6K yung price na gustong ipatato ni client. Tapos magiging 3K na lang. Para sa akin, kaya pa rin naman. Pero hindi lahat gagawin yon. Lalo na kung hindi naman bultuhan yung pagbili ng mga gamit. O maliliit o tingi lang yung binibili na gamit sa pagtatato. Pero kung ako tatanungin mo Kap, nagbibigay talaga ako ng discount. Lalo na kung gusto talagang magpatato sa akin ng client. Tapos yun lang yung kaya niya na budget. Yung mga kilala nga ay nagbibigay nga ng discount. Paano pa kaya yung mga newbie o baguhan pa lang? Alam nyo ba mga Kap, mabalik tayo sa mga kilalang mga tattoo artist. Alam mo ba ang galing din sila sa pagiging ikaw o pagiging newbie o hindi marunong sa pagtatattoo? Na-try din na gumawa ng tattoo na hindi ganun kaganda. Na-try din na magbigay talaga ng discount. Dahil ang experience talaga ang binabayaran sa pagtatattoo. Yung galing, husay at tiyaga nila at sobrang tagal nilang ginugol yung panahon nila sa pagtatattoo. Kaya meron talagang iba't ibang presyo ang mga tattoo artist. Kung merong mahal na tattoo, meron din naman na mura dahil ngayon sa mga newbie. At para din sa mga kilala ng tattoo artist, irespeto rin natin yung mga tattoo artist na mga mura magsingil, lalo na yung mga newbie. Dahil may kanya-kanya naman tayong dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na yon. Lalo na itong kapatid natin na tattoo artist dahil full back yung ginawa niya, 3.8 lang yung binayad. Dahil ang gusto lang naman ng mga newbie ay makapag-practice at mabayaran kahit papano yung mga ginamit nila sa pagtatattoo. Para sa mga newbie na lang din, mas mainam na mag-practice kayo ng small piece o medium piece. Wag yung sobrang laking tattoo dahil ang sobrang laking tattoo ay nakakapagod at hindi ka sobrang makakapag-focus sa gagawin mo dahil pagod ka na. Hindi kagaya ng small tattoo, malalaan mo talaga ng oras para magawa mo ng maayos yung tattoo na gagawin mo. At kung sa singilan, wala tayong magiging problema dyan. Wala naman talagang tamang singilan. Para sa mga artist o nagpapatattoo, wala naman talagang tamang singilan. Dahil lang singil ng mga artist ay nakadepende kung gaano na sila katagal na nagtatattoo. At kung gaano na kaganda o quality yung ginagamit sa pagtatattoo. Sa gawa mo Kap, goods na yan, ang mahalaga ay nakapag-practice ka at alam mo na yung gagawin sa susunod. Kung maniningil ka ba ng mahal o hindi. Dahil naranasan mo naman kung gaano kahirap ang magtattoo ng full back. Kung nag-aaral ka pa naman na magtattoo, okay lang naman na maningil ng mura para makapag-practice talaga. Huwag kang magmadali na gayahin yung ibang tattoo artist sa singil nila. May kanya-kanyang singilan at may kanya-kanyang opinyon. Kaya ang pinakamahalaga na gawin natin, newbie o matatagal ng tattoo artist, respeto na lang para sa isa't isa.